Hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung anong kaganapan ko ngayong araw bilang kasambahay dito sa Hong Kong. Sa sobrang busy ko dito sa loob ng bahay ng mga amo ko, hindi ko na nga namamalayan yung oras. Wala na din akong kain-kain, gawa nga nang wala na rin akong stock dito sa loob ng bahay ng mga amo ko. Sa hindi nga nakakaalam, wala nga ang mga amo ko dito ng isang buwan. Anyways, para makarating nga ako sa town, sumakay ako dito ng 299X na bus. Dito nga sa nilipatan namin ay napaka-convenient at madaling nga makasakay. Madaming dumadaan na bus dito pero ang sinasakyan ko madalas ay number 99, 94 at 299X. Mas malapit lang naman kami sa town ay madali lang naman ang biyahe at ilang minutes lang. Baba ko nga ng bus ay dumiretso ako doon sa kinakainan ko ng noodles dahil simula pa kaninang umaga ay wala pa akong kain. At noong mga oras na to ay mag-alas 4 na nga ng hapon. Simula kasi umalis yung mga amo ko para magbakasyon sa UK ay nakakatamad na nga lumabas pagkatapos ng trabaho ko. Dahil gutom ako, nagmamadali na ako, pero pagdating ko nga dito sa pwesto ng kinakainan ko ay sarado nga sila. Wala na rin kasi ako maabutan na pagkain dun sa Philippine store kasi ng mga oras na yan ay hapon na sobra. Anyways, di naman ako alis ng town na hindi ako nakakakain, kaya naman dumiretso ako dito sa Circle K para kumuha nga ng inumin bago nga ako pumunta dun sa isang kakainan ko. May kamahalan din kasi yung inumin dun sa may Saigon po at ang nakabudget lang sa akin ay pangkain ko nga ng noodles. So pagkabili ko nga ng inumin, dito na ako dumiretso sa may Saigon po. Pag ganito talaga nalilipasan ako ng gutom, gusto kong humigop ng mainit na sabaw. Sa mga dati na nanonood sa akin, alam nyo na lagi nga akong nakain dito. Wala nga ganong tao ngayon, kaya naman nakapabilis nga ang pag-order ko at nakaupo din naman ako. Beef brisket po ang kinuha ko, tapos isang spring roll. Ilang minutes lang naman ay dumating na rin yung order ko at excited na nga akong kumain dahil ito pa lang ang unang kakainin ko buong araw. Ito yung gusto kong gayahin dito, yung sinasawsawan ko ng spring roll kasi naman napakasarap. Mas gusto ko tong ganitong sawsawan kaysa dun sa peanut sauce. Anyways peoples, bibihira nga akong kumain at pumasok sa mga ganitong kainan kasi nga ay pricey para sa akin na food allowance. Syempre kung meron naman akong extra, why not itry naman natin at itreat natin yung sarili natin. Dahil deserve naman natin to at napapagod rin naman tayo sa trabaho. Nagpakabusog nga lang ako dito at after kong kumain ay dumiretso naman ako dito sa Fusion para mamili ng mga kakailanganin ko sa kusina. Gusto ko kasing gumawa ng fresh lumpia, gawa na nakita ko yung friend ko sa Facebook na nagpost nga ng ganun at natakam nga ako at para akong nagkre-crave. Kanina nung nasa bahay ako, ang dami-dami kong iniisip na pwede kong idagdag dito sa listahan ko, pero pagdating ko nga dito sa may Fusion ay nawala nga lahat at para nga akong nablangko. Kailangan ko na din kasing bilhin lahat ng mga kailangan ko para hindi nga ako labas ng labas, gawa nga ng naulan nga ang hirap ngang lumabas. Pag kasi nga ganito ang panahon na tag-ulan dito sa Hong Kong, nako, hindi niyo ako asahan na mapapalabas nga ng bahay. Anyways, bumili na nga rin ako dito ng mga kakailanganin ko sa paglilinis dahil ilang araw na nga lang ay pabalik na nga yung mga amo ko. Ngayon na nga lang ulit ako magja-general cleaning, gawa nga ng kapag maaga akong maglilinis ay saka din naman mag-aalikabok bago pa sila dumating. Nung makuha na lahat ng mga kailanganin ko ay dumiretso na ako dito sa kahera para makapagbayad. Buti na lahat ko, konti nga ang tao ngayon at hindi nga mahaba yung pila dito sa may cashier. At buti na lang din wala dito yung kahera na parang laging galit. Biruin niyo peoples, kapag natapat yun sa akin ay lagi niya dinadabog yung mga pinamili ko. Hindi ko alam kung ganun ba talaga siya or dahil lang siguro sa helper ako. Hindi naman sa nilalahat ko ng mga Chinese, no, pero karamihan kasi sa kanila ay magaling nga mang-discriminate lalo na sa mga kagaya kong helper. Danas na danas ko kasi yan sa mga unang amo ko dito sa Hong Kong noon. O diba, napakento na naman ang anggenyo. Anyways, tapos na nga akong mamili at nilagay ko na dito sa loob ng bag yung mga pinamili ko. After ko nga sa Fusion, dito naman ako sa bilihan nga ng gulay para naman makapamili pa ako ng ibang kailangan ko sa kusina. Pabalik-balik nga ako dyan, gawa nga na nag-iisip pa ako kung ano pa yung mga pwede kong kunin kasi yung nakalista sa listahan ko ay walang silbi dahil gulay lang ang nakalagay. Nagpadagdag nga ako dito ng cherry tomatoes bago nga ako umalis dahil hindi yan mawawala sa listahan ko. After kong mabayaran ay nilipat ko na dito sa bag ko at inayos ko ng maigi para hindi nga ako mahirapan magbit-bit. Wala akong nakitang green beans dito sa bilihan ng gulay at pati na rin kanina sa may Fusion. Kaya naman naglakad na ulit ako papuntang MS dahil doon na ako bibili ng green beans kahit medyo pricey at maliliit. Hindi kasi pwedeng mawala ang green beans dun sa fresh lumpia na gagawin ko. Bibihira akong mamili dito sa MS, gawa nga ng mga pricey yung mga tinitinda dito. Pero ibang mga kailangan kasi ng amo ko ay madalas dito nila binibili. Pero kapag ako ay dun nga ako namimili sa may Fusion, pero nung naandun kami sa Clearwater Bay ay sa may Park and Shop taga ako namimili ng kailangan ng kusina. Syempre, kahit sabihin natin na pera nila yung ginagamit sa pamamalengke, ay syempre kailangan rin natin tong tipirin. Pag nagbigay kasi ang amo ko
ko ng budget para dito sa bahay ay isang bagsakan nga at minsan umaabot pa to ng 10,000. Ang pinakamababa nga kapag nagbibigay ako ng resibo ay 7,000 lang. Saka lang to aabot ng 9,000 to 10,000 kapag meron nga inaasahan na bisita at kailangan nga ng madaming bibilhing ingredients. Buong budget na yan umaabot yun ng isang buwan at sa isang buwan lahat nga ng resibo ay tinatabi ko. Ultimo kahit $2 lang yan o cents lang itinatabi ko para minsanan ko iabot dun sa amo ko. At kung sakaling na short nga ako ng budget ay naabanuhan ko to at saka ko na nga lang sisingilin yung amo ko pagkatapos nga ng isang buwan. Anyways, hindi na ako nagtagal sa town dahil nakita nyo naman yung langit kanina at sobrang dilim. Baka nga umulan ay kailangan ko pang irakad si Rocket pag uwi ko. Pagdating ko nga dito sa bahay, ganito nga ang itsura ko at nangawit na nga itong mga balikat ko dahil nga mabigat itong mga dala ko. Kung makikita nyo, sobrang kalat nga kanina dun sa may hallway kasi nga ongoing nga ang paglilinis ko dito sa bahay. Nung makapagpahinga na nga ako ay pinakain ko na rin si Rocket para mamaya ay bababa ko na nga siya para makapag-walking pa kami ng 30 minutes bago pa umulan. Nung makapagpahinga na nga ako ay binaba ko na rin si Rocket at sinabay ko na nga itong mga basura para maitapon ko na din. So dahil sobrang haba na netong vlog, yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!